Professor, ano sa palagay mo ang dapat na end goal nito? Ano, saan tayo pupunta? O fine, nag-rally tayo today, rally tayo the next day, pero anong tungo? What is the main objective? Why we're doing this? The main objective really is to call attention to all the people. You see, only now the people knew that the baha was caused by the fact that the projects did not take place, etc. All the people must know that what corruption does to their lives. That is the end objective of this. It is to spread information that corruption really destroys their lives. What about the... Alvin and Opo. Alvin and Karen, I have been teaching economic development for I don't know how long, 100 years. Opo. Opo. What about the issue, Secretary, of accountability? Yeah. Doon ba tayo pupunta na dapat maningil ang taong bayan sa kung sino ang dapat singilin? Makulong kung kinakailangan, makasuhan at makulong kung kinakailangan. Mahirap kasi yung accountability. We are concentrating on the contractors. We are concentrating on the DPWH employees. There's very little focus on the people who get the most of where the corruption goes, and that is our politicians. Hanggang ngayon, you notice, they're all talking about Bryce Hernandez. That's good, because he actually has said what's going on, and all the people are looking at them, and they're looking at Sally Santos, and Sally Santos saying that Bryce Hernandez is lying. People saying that Joel Villanueva is saying Bryce Hernandez is lying. Bryce Hernandez is saying that Henry Alcantara is lying. But we, as a people, are looking at all this, and we have already made up our minds. Of course, they're all lying, but within their lies, nakikita natin kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ba? I mean, Sally Santos hires her contractor's license to these people, and these people make the projects, and then they give to the proponents. So where does it all start? Where do these projects all start? Don't they all start with the proponents? These projects would not be undertaken without the proponents. Correct. Ang proponents, yung mga political. So I'm looking at the hearings in the Senate. I'm looking at the hearings in the House, and I'm saying, wow, goodness, why don't they name the politicians involved? At least Lacson has already said. Joel, the projects that Joel Villanueva said that were not in the National Expenditure Program or the GAA, he said they are actually in the unprogrammed. Di ba? Yung 600 million na sinabi ni Bryce Hernandez Professor. Pinapose ni Joel. Okay, so at least we know that much. But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, You think that they do not know what's going on? The mayors themselves say, we don't know what's going on because the congressmen don't even tell us. Hindi ba? So I really think that if we are to get any satisfaction from this, we have to focus on the congressmen or the senators who are involved in this terrible tragedy. They should be the first ones. They should be the first ones brought to account. They should have to account. Correct. On what their role is in all this, because they have the key role. Yes. Professor. Professor. Yung kontrabista, yung mga lang sila. They're pawns. Hindi ba?
Okay, Professor Monsod, maganda po yung punto ninyo na nagsisimula ito sa proponent. Ang tawag nga po nila doon, it's insertions in Congress. Correct. Doon nagsisimula. So, Professor, what is your take that Zaldico, who was the former Appropriations Committee Chair, ay nasa abroad pa rin, hindi po napauwi, Was asked to go home. pero pinapauwi po siya. The resignation of Speaker Martin Romualdez, what is your take on this? Kailangan, hindi ba, from the very beginning, sinabi, even before Toby Tiangco came out, Saldico's name, because he was the Committee on Appropriations Chairman. This is for the 2025, right? We already knew, right from the beginning, that Saldico was in the United States. Did Martin call him back? No. Nobody called him back until Speaker D finally came in after Martin resigned. Tama. Okay? But the problem is, Speaker D himself does not have his hands clean. Ayan ang problema. You know, the D family is a dynasty. Hindi ba? And dynasties are part of the corruption in the Philippines. Oo. So what do you suggest, Oo, Prof? paano to, Professor? Paano yung overhaul? Baka walang matira sa kanila pag in-overhaul mo. But buti na mag-start tayo ng malinis. Bakit kailangan na judge sila kasi wala lang matitira. No, ayun nga ang kailangan eh. Walang dapat matira sa mga corrupt. Alright. Okay. Well, Professor Winnie Monsod, maraming salamat Thank you po. ma'am, sa oras nyo ngayon. But later on today, ABS-CBN might catch you at the Yeah, People she's Power going to Monument. attend. Sana po ay magpa-interview kayo sa aming reporter. Call me in People Power Movement. Yes. Paano yung speech yun mamaya? Thank you. People Power Monument, sweeties. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Thank you. Mag-ingat kayo later. Thank you, Professor Winnie Monsod, dating NEDA Secretary. Pumunta naman tayo sa makasaysayang People Power Monument, ang lugar na sumisimbolo sa lakas at paninindigan ng mamayang Pilipino. Mula sa EDSA Live, Liza Aquino. Liza! Alvin, sa mga oras sa ito ay nasa 200 mahigit na ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang sektor, iba't ibang grupo ang nagsasagawa na ng kani-kanilang mga kilos protesta, mga programa dito sa paligid ng EDSA People Power Monument. Wala pa dito talaga, Alvin, yung pinaka-main program na inaasahan natin mag-uumpisa around 9:30 mga 10. Sa ngayon, ay ayon dito sa organizer na ating nakausap kasi, ay meron muna nakaschedule na marcha ng iba't ibang mga sektor, member ng simbahang Katolika, mga universidad. Ang nakapwesto ngayon sa iba't ibang kalsada, gaya na lang sa Temple Drive, sa Santolan Drive, at iba pa mga kalsada sa Metro Manila. At sila po ay magko-converge, magsasama-sama dito sa bahagi ng White Plains sa Quezon City para sa isang morning program po muna. Marami tayong programang inaasahan ngayon dito, Alvin. Action-packed ito for today. May mga stage na nakapwesto dito ngayon dito sa bahagi ng White Plains. So sa ngayon ay inaasahan natin na sila po ay dahan-dahan pupunta dito sa area at magkakaroon tayo ng maikling misa o magkakaroon tayo ng misang pangungunahan ni Bishop Elias Ayuban. Nasasamahan din ni Reverend Father Flavio Villanueva, siya yung 2025 Ramon Magsaysay Award din natin. So magkakaroon ng misa, magsasalita din dito ang ilang mga celebrities, si Elijah Canla, sila Isa Calzado, expected din pupunta dito sa lugar ngayon at magkakaroon din po ng maikling mga talumpati ang ilan sa mga representative ng Akbayan Party List. Ina-expect natin maya-maya ay aakyat sa stage, magsasalita sila Representative Percy Sendanya, sila Representative Shell Jokno at iba pa. Darating din of course at bida rin po dito. Maririnig din po natin ang mga hinaing ng ilan po sa mga biktima ng paulit-ulit na lang pong pagbaha sa iba't ibang mga lugar nila. Di lang po dito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang mga probinsya po, no? Sila ay makikilahok para po dito sa programa. So, Alvin, ang morning program ay inaasahan na magtatagal hanggang 12:30.
nakausap natin si Jean Enriquez. Siya ang isa sa mga organizer nitong morning program dito, yung tinatawag po nating Trillion Peso March. At layunin nga ng programa na mapanagot ang lahat ng mga nasa likod ng korupsyon, lahat ng mga nangalimbat ng pera na dapat ay para nga sa proyekto na mapapakinabangan sana ng karamihan. At isa nga din sa mga nakausap natin dito, no, hindi pa pumuputok ang araw, ay nakapwesto na dito, si Ana Borbe, na Alvin 25 years nang nakararanas, no, ng pagbaha sa kanilang lugar sa Rizal. Pakinggan natin ang panayam sa kanila. Ang layunin nito ay mabigyan ng plataporma ang ating mga kababayan na galit sa korupsyon. Plataporma ito para manawagan ng pananagutan at kailangan maging masusi. No? Ano ba ang gusto natin? Kasama sa mga panawagan, sana itong independent commission ay tunay na independent. Sana sa loob ng 6 na buwan, mayroong mangyari. Kung may prosecution, may pag-convict, ang hinihintay ng mga kababayan natin sana, may mangyari na, may ikulong na. Nais naming ilinaw, hindi kami para sa mga Duterte, hindi kami para sa mga politiko. Ang layunin namin masingil lahat. Sana nga po ay mabisita yung lugar namin doon sa ilog, no, na malapit po sa Kasiglahan Village, ay hindi pa rin po natatapos. At 2 beses na po itong bumagsak. Lagi po kaming nakikita yung lugar namin na lagi pong binabaha. Lagi po nila kaming pinangangakuan na aayusin na po, na hindi po magkaroon ng baha. Lalo lamang po kaming nasaktan at lalo po kaming nagalit dahil nakikita po namin kung gaano kalaki at bilyong-bilyong piso ang nakalaan dito. At halos ang mga tao sa amin tuwing binabaha, nag-aagawan po sa mga ayuda na bigas at dilata na halos magpatayan sila dahil hindi lahat po nabibigyan. Ngayon po nalaman namin na ganito po kalaki yung pera na napupunta lamang po sa iilan, lalo pong nakakagalit. Karen, Alvin, Trillion Peso March. Yun nga, inabanggit ni Ana Borbe, ang dami po ng mga perang nanakaw mula po sa Kabanang Bayan. Ayon nga sa kanila, yun ang dahilan bakit Trillion Peso ang tawag ng programa. Dahil ayon po sa kanila, kung susumahin lahat ng perang nakulimbat na po ng iilan, ay gano'n na po karami na sana ay naka-designate sa iba't ibang mga proyekto, not just the flood control projects, kundi sa iba pang mga programa na sana ay mapapakinabangan, bata man, matanda, ano man pong estado nila sa buhay. Sa ngayon nga, 12:30 matatapos ang morning program. Magkakaroon tayo ng short break noon. Magkaka-sound system check sila dito kasi around 1:30 concert naman ang handog po nila para sa lahat ng mga lalahok, mga kababayan po nating pupunta po dito. So iba't ibang mga banda, mga artists ang inaasahan po natin magpa-perform mamayang hapon, mga 1:30 po yan, umulan umaraw, diretso po yan. At after po noon, Karen at Alvin, ay magko-converge na yung ilan sa mga kababayan po natin na galing pa sa Luneta, iba pang area sa Metro Manila. May ilan ang pupunta sa Edsa Shrine, ilang metro lang layo mula sa kinatatayuan ko. At mula noon, magmamarcha sila, lahat pupunta po dito sa White Plains mamayang hapon. Pero bukod pa nga dito sa dito sa Trillion Peso March, ay meron ding hiwalay na programa ngayon. Ipapakita ko po dito sa aming screen ang hiwalay na programa po ng United People's Initiative. So kahapon po sila actually nakapwesto dito. At ito po ay binubuo ng mga retired generals, retired colonels mula po sa Armed Forces of the Philippines. Mga nakausap po natin sila kanina, ibang miyembro ng sektor ng agrikultura, pati sa transport industry, ilan sa mga riders, drivers na kita po natin, no, na nagbigay na ng kanilang mga talumpati. Kanina po yan ng mga alas 8 ng umaga. Pero ayon sa kanila, ang totoong programa ay mag-uumpisa din alas 10 ng umaga at magtatagal naman po hanggang alas 2 ng hapon. Kung kayo naman po ay madadayo dito sa area ng southbound lane ng EDSA, nagkakaroon na po tayo ng kaunting build-up kahit wala pa po dito yung ilan sa mga kababayang lalahok sa September 21 rallies. No? Sa ngayon, meron na tayong moderate traffic dito sa bahagi ng northbound lane. Diretso po yan sa area ng Cubao. So kung kayo po ay kadalasan dumadaan po dito on a Sunday, dahil usually po ay magaan ang traffic, hanap po muna tayo ng alternatibong ruta. Asahan po natin ang mas mabigat na daloy ng trapiko hanggang mamaya po yung gabi. Karen, Alvin, balik sa inyo. So, Liza, linawin natin, simultaneous pala yung program. May program sa Luneta, may program din dyan sa People Power Shrine. Nang maaga. Hindi, ngayon. Oh, ngayon na. Kumbaga, simultaneous. May program din doon sa tapat ng Camp Aguinaldo. So, 3 magkakahiwalay na programa, pero lahat ng mga yan ay magkikita-kita
sa People Power Monument pagdating ng hapon. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Liza? May ilan sa mga nakausap tayo dito, in particular United People's Initiative, tinanong ko sila, kayo po ba'y makikisama po doon sa program ng Trillion Peso March dito sa ilang metro lang din ng layo, no? Halos magkapit-bahay lang. Hindi sila makikisama, Alvin. Sila ay magpapatuloy lang sa kanilang programa sa pwesto nila dito sa EDSA. Ngayon, makita sa aking likuran, actually kanina lang kaalis lang nila, yung grupong Siklab, which is also one of the main organizers ng Trillion Peso March, meron na rin silang picket protest na ginagawa kanito, may maikling programa na ginagawa dito before pa mag-umpisa yung 9:30 a.m. program. So medyo marami nangyayari. Pakinggan nyo. Ang ilan sa mga motorista po natin ngayon, binawagayway ang Philippine flag. Tuloy-tuloy, Alvin, ang action dito sa lugar ngayon. Bumubusina na po ang ating mga kababayan po dito ngayon. May kasi dito, Alvin, may tarpaulin nakalagay na bumusina bilang pakikiisa laban sa korupsyon. Makikita nyo nakakalat ng tarpaulin na yan dito sa may bahagi ng EDSA. So maririnig mo maya-maya ang pagbusina ng mga kapamilya natin. At napansin ko, Alvin, madagdag ko lang, naka-SUV, naka-taxi, naka-motorsiklo, naka-bisikleta, lahat gumagawa ng ingay pagdating doon. Nagpapatunay na walang pinipiling estado. Ito pong mga problemang kinakarap ng ating bansa. Lahat ay maririnig mo ngayon towards one purpose lang talaga ngayong araw. Pero syempre po, alam natin na kahit isang purpose po tayong lahat ngayon, of course, kailangan mapayapa po nating maidaos itong programa hanggang mamayang hapon, Alvin. Okay, Liza, si Karen Davila ito, no? Marami ngayon nanunood at naghahanda pa lamang. Gusto nilang pumunta sa protesta at makiisa. Ang tanong ng ilan nating viewers, sino ang mga organizers ng rally sa bawat lugar? So itong Trillion Peso March sa People Power Monument, nabanggit mo na ang Siklab. Sino ang iba pang organizers nito? Oo. Karen, titingin lang ako sa listahan kung Oo, marami-rami okay po lang. ito. Go ahead. Si Tindig Pilipinas, si Kalipunan ng Kilusang Masa, Nagkaisa Labor Coalition, nandito rin si Kiko D, at may ilan sa mga nagkaisa na grupo, Labor Coalition, Kalipunan, Clergy for Good Governance ay inaasahan rin pong darating dito, ilang miyembro ng Simbahang Katolika. So far, yun yung mga ilan sa mga main na mga organizers natin. Sentro ay inaasahang darating din dito. At actually, I think andyan na sila kanina. Karen, abala lang talaga sa pag-ayos ng programa. So ang nakausap natin na ilan sa mga main organizers ay Siklab. Kasi si Dean Enriquez, yung isa sa co-convener ng Siklab, ay siya rin ang stage director ngayon dito sa gaganaping programa. So far yun, Karen, ang listahan ng mga organizers, no? Pero mamaya ito-double check natin, baka may mas marami pa sa mga organizers natin ang hindi ko pa nakakausap ngayon. So far Siklab ang main organizer na nakita natin kanina at nakausap natin. Alright. Ngayon, sa industriya ng pag-aartista, alam ko na marami, no, ang dadalo na artists. Si Iza Calzado, narinig ko, was invited to speak. Si Ann Curtis din ata ay The singers, the inimbitahan. bands. Oo, Yeah. si Vice Ganda kasi nagyaya sa Luneta. Matanong ko lang, yung ilan ba, may impormasyon ka, dyan ba sa EDSA, sa People Power Monument sila? Karen, medyo naputol lang yung question pero I think I got the gist of it naman. Ilan sa mga celebrities at mga groups na inaasahan natin pupunta dito is Ben and Ben. Yun ang unang ibinida sa atin ng organizer. No? Mga 1:30 sila po yung magkakaroon ng maikling, meron sila concert dito or maikling mga performances. Kasama rin dito ang ilan sa mga si Elijah Canlas, si Iza Calzado, yan so far yung mga ibinigay sa atin ng mga pangalan pero may iba pang mga grupo, Bayang Barrios, I think ina-expect din pong pupunta po dito. At Noel Cabangon. So far yan po yung mga nasa listahan ng mga magpe-perform mamayang 1:30 ng hapon, Karen. Okay. Isa pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. May impormasyon ako kasi na inimbitahan din siyang dumalo. Which part? The Luneta o the Yun People nga, Power may Monument? impormasyon ka ba, Liza?
Sa ngayon, Karen, kasi ang binibigay sa atin ng mga listahan ay yung mga nag-confirm pa lang dun sa organizer. So ang natanggap pa lang natin so far, yung mga representatives ng Akbayan ang pupunta dito. No mention of Baguio City Mayor Magalong as of now, Karen. Pero later kapag I can double check that, I'll give you an update kapag final na pupunta rin siya dito sa lugar mamaya. Maraming salamat. Babalikan natin mamaya si Liza Aquino dyan sa People Power Monument. Thank you, Liza. Susundan natin ang bawat kilos protesta at makikinig po tayo sa bawat hinaing ng taong bayan. Simulan natin sa Luneta kung saan nagbabantay si Daryl Sarmiento. Daryl, magandang umaga sa iyo, live from Luneta. Magandang umaga, Karen, Alvin. Ngayon ay 9:02 na ng umaga. Maganda ang panahon. Sobrang init ng panahon dito ngayon. Unti-unti nang nagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo ng rallyista na sasama sa pangmalawakang kilos protesta ngayong araw. Kaninang madaling araw, bandang 2 a.m., higit 100 kapulisan ang nakabantay at naka-on standby sa mga itinayong tents sa People Power Monument. Ilang pulis ang ating nakausap na nagpaalala sa publiko na sasama sa rally na kung maaari, iwan na lang ang mga mamahaling gamit at dalhin lamang ang mga essentials dahil baka umano mawala pa o makaligtaan sa haba ng magiging lakaran ngayong araw. Nabanggit rin ng mga otoridad na huwag magdala ng kahit na anong klaseng patalim. Karen, Alvin, ang higit 100 pulis na nakadeploy sa People Power Monument ay paniguradong madadagdagan pa ngayong araw sa inaasahang pagdami ng mga tao. Sa Camp Aguinaldo Gate 4, bandang alas 3:30 ng madaling araw ay naabutan namin na nakalatag ng kanilang ginawang pansamantalang higaan ang mga miyembro ng United People's Initiative. Ayon sa kanilang leader na aming nakausap, mag-iisang linggo na sila sa lansangan bilang ito ang kanilang paraan para maipaabot sa gobyerno ang kanilang sentimiento na hanggat umano ay walang solusyon, walang nananagot na kurakot, hindi sila aalis sa kanilang pinupwestuhan sa lansangan. Bukod sa mga grupo na magdamagan ng nag-antay para sa rally ngayong araw, nakilala din namin ang isang 72 anyos na dating konduktor. Lumuwas pa galing Calamba, Laguna. Kwento niya, ni hindi siya nakapagpaalam sa kanyang pamilya na luluwas siya. Basta sinakay na lang niya ang kanyang bisikleta sa bus galing Laguna, bumaba ng Buendia at nagbisikleta tungong Luneta. Ayon sa kanya, sa edad niyang to, 72 years old, kahit first time, kahit medyo nakakapagod, hindi na daw niya makayanan na magkibit-balikat sa nangyaring katiwalian sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya siya ay lalahok sa malawakang pagkilos. Sa dami ng mga pupuntang mga tao, oportunidad naman ito para sa mag-asawang magtataho na aming nakausap kaninang bandang alas 5 ng madaling araw. Tutungo na umano sila sa Luneta para maglako ng taho. Sabi nila, malaking bagay na maraming tao. Ibig sabihin, malaking posibilidad na maagang maubos ang kanilang binibentang taho. Ang ilang mga estudyante naman ang nakilahok din sa kilos protesta. Ang kanilang ipinaglalaban, imbes sa kurakot na pupunta ang pondo ng bayan, ay dapat itong mailaan sa sektor ng edukasyon. Nagrebelya ako dito ngayon sa Kapatagan, labanan ang korupsyon at ang komunista. Yan ang pinagtsatsaga ko kasi ganito po yan. Kung sakaling hindi natin gagampanan ang laban korupsyon komunista, sino at kailan matatapos? Kausapin niyo dyan, kausapin niyo. Karen, Alvin, alam nyo, samot-saring edad ang nandito ngayon sa Luneta. Ang iba nakasuot ng puti, ang iba naman ay kulay itim ang suot. Kanya-kanyang bitbit ng placards, mga panawagan na itigil na ang korupsyon. Malayo-layo pa ang program proper, pero ngayon pa lang ay ramdam na ang excitement, lalo na sa mga first-timers na lalahok sa rally. Sa paligid, may mga pulis na nakabantay at ayon nga kanina kay Mayor Isko Moreno, may mga medic naman na naka-on standby sa strategic areas na maaaring rumisponde sakaling kailanganin. Balik sa inyo, Karen, Alvin. Carol, can you hear me? Naririnig mo ba ako loud and clear? Okay.